Inabot ng alas 2 kanina madaling araw ang pagtalakay ng BICAM sa proposed 2026 national budget kung saan aprobado na ang higit 6.7 trillion peso na pondo para sa susunod na taon. Si Luisa Erispe sa report. Tinapos na ng Bicameral Conference Committee ang pagtalakay sa panukalang 6.793 trillion pesos na pondo ng bansa para sa 2026. Pasado alas 2 ng madaling araw nang tapusin ng Bicam ang talakayan sa pagitan ng Senado at Kamara. Tinawag ni Senator Sherwin Gatchalian at Representative Micaela Swansing na corruption-free ang inaprubahan nilang pondo at standard para sa transparency. We have concluded our bicameral conference committee meeting. Finally, we have reconciled the disagreeing provisions. And finally, we have a budget that we can be proud of and responsive to the Filipino people. Ako ay kampante na itong budget na ito ay tunay na tutugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. At ang higit sa lahat, itong budget na ito ay corruption-free at higit sa lahat, wala nang overprice at higit sa lahat, ito po ang budget na magiging, nasasabi ko, standard for transparency. Ito po ang ating paninindigan na totoo yung sinasabi ng Kongreso at ng Senado na gusto na po naming buksan yung tabing sa usapin ng budget. And I hope now that our kababayans were able to see firsthand kung gaano po namin pinaghirapan yung pagbuo ng budget na ito. Ang mga inaprubahang panukalang pondo kahapon, ang budget ng Department of Tourism, DTI, Judiciary, COA, COMELEC, Ombudsman, CSC, budgetary support sa GOCC, Special Purpose Funds, rebisadong AFP Modernization Program, unprogrammed appropriations at attached agencies ng Department of Energy. Lumusot din ang pondo para sa DPWH, pati na rin ang 8 billion na kinwestiyon ng Senado na walang detalye sa farm-to-market road projects. Malinaw naman raw na walang questionabling insertions sa panukalang pondo. We were extra cautious about making sure that if ever there are items we miss out, talagang ipapasok namin. We want to make sure that whatever changes or adjustments we have to make, manifested siya sa floor. We really don't want to do anything that would go against our commitment towards transparency. Yung agreement naman namin ni Mika, basta any changes sa BICAM, dapat i-manifest sa floor. At yung mga detalye ibigay sa mga membro at i-upload sa website para makita ng taong bayan yung mga changes. Or else, talagang secret insertion to. Kayo lang nakakaalam. Umaasa naman ang dalawang kapulungan na ito na ang magiging standard para sa pagsasagawa ng BICAM sa mga susunod na taon. It's very difficult but first time to in history, so I'm sure mag-a-adjust kami in the next few years, making sure that it's smoother at mas maayos na yung preparation. Inaasahan na ilalabas ng BICAM ang kopya ng napagkasunduang panukalang pondo sa Budget Transparency Portal at maaari itong makita ng taong bayan. Bawat proyekto at bawat item makikita kung ano ang mga nabago o na-realign. Nauna namang sinabi ni Senator Gatchalian na ang target na ratifikasyon ay sa December 22 o sa Lunes. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.